Alam nyo ba mga classmate na pwede kayong kumita online gamit ang Canva free account ninyo? Wow. At ang maganda pa dyan, kahit hindi ka marunong mag-drawing, kahit zero experience at beginner, makakagawa pa rin tayo ng ganyan using Canva. So ayan nga yung step by step na ituturo ko sa inyo ngayon, kaya stay tuned ka lang sa video na ito. Hello mga classmates! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel at gusto mong kumita ng libre, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwede mong pagkakitaan online. So now mga classmates, since si Canva nga po yung gagamitin natin ngayon, make sure nyo nga lang po na meron na kayong Canva application. And doon naman sa mga wala pa, pwede nga po nating ma-download yan sa Play Store and App Store. And para hindi na kayo mahirapan, ilalagay ko na nga lang din po yung download link niya dyan sa ating description box below. So now, syempre, bago tayo mag-umpisa, alamin nga po muna natin kung ano nga ba yung si Canva. So mga classmates, si Canva nga po is a free-to-use online designer tool wherein inside their platform, meron nga pong mga ready-made templates and graphics na pwede nga po natin gamitin to create a product. And if you're asking kung kailangan ba nating magbayad dito, the answer for that is no. So actually kasi dito kay Canva, pwede po talaga nating magamit yan for free. Meron nga lang pong mga limitations kung free yung account natin. So kasi dito, meron din silang tinatawag na pro account. So yung account naman, meron yung mga exclusive graphics, templates, and designs na ang makakagamit nga lang po is yung nakasubscribe sa kanilang pro account. And speaking of kumita sa Canva, paano nga ba tayo kikita using this platform? So actually here with Canva, alam nyo ba na pwede tayong gumawa ng iba't ibang klase ng templates, and yung mga templates na yan ay pwede nga po nating ibenta online. And here, grabe, sobrang dami talagang option. Pero for me, ang pinakamadali pero pinakamabentang pwede natin gawin is yung mga pambatang activity books or yung tinatawag na busy books. So to give you an example ng mga busy books, ayan nga po yung mga coloring books, tracing books, yung mga drawing books, basta anything na pwede nga pong gamitin ng bata. So first, ang una nga po natin kailangan gawin is alamin yung niche or yung gusto natin gawin. So for me, of course, dun tayo sa pinakamabenta talaga, which is yung mga busy books. So for this process, cellphone nga lang po yung gagamitin natin para nga po mapakita ko sa inyo na kahit cellphone lang ang meron kayo, makakagawa pa rin po kayo ng digital product nyo using Canva. And now mga classmates, let's say tapos na nga po tayo sa paggawa ng busy books natin. So like for example, natapos na nga po natin itong tracing book natin na merong 19 pages. Paano nga ba natin yan pagkakakitaan? So ito na nga mga classmates, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pwede nga po natin yan mabenta as digital products. So ito kasing nagawa natin sa Canva mga classmates, dalawa yung option natin para mabenta natin yan. So number one is that pwede nga po natin ibenta yan as printables. Kumbaga kapag binili nga po nila yan, hindi nila yan pwedeng i-customize pero pwede nila yung i-print ng paulit-ulit. And the other option naman is to sell it as customizable or resellable. So ayan naman, ang makakabili niyan, pwede nga po nila yung i-edit or i-customize sa Canva, and pwede nga rin po nila yung mabenta sa iba. So for me, mas malaki talaga yung market ng customizable or resellable products than doon sa mga printables. Kasi nga with resellable, matatarget din natin yung mga gustong mag-resell ng product na ginawa mo. And dito, there's a difference kung paano nga natin yan ida-download. So kaya kailangan ma-identify muna natin kung ano bang klase mo siya gustong ibenta. So like for example here, gusto mo siyang ibenta as printables. So dito, ang gagawin natin is itatap nga po natin itong download button, and then after that, isa-select lang po natin ulit itong download, and from here, i-export nga po natin yan as PDF file. So from there, hindi nga po yan may edit nung makakabili ng product ninyo. And now, for resellable product naman, isa-select lang po natin ulit itong download button na nasa upper right, and then after that, hindi po natin itatap itong download link, kundi ito nga pong tatlong dot. So tap nga lang po natin yan, and then after that, isa-select nga lang po natin itong template link.
link. So from here, itap na po natin yung create template link. And ayan, so ito na nga mga classmate, yung link na isisend nga po natin doon sa makakabili ng resellable digital products natin. So again, huwag kayong mali dito. Kung gusto nyong ibenta yung ginawa niya sa Canva as printables, ang kailangan nyo nga po is ma-download yung file nyo as PDF. And kung resellable naman, ang kailangan nyo nga pong makuha is yung template link. And now, ayan, kapag nakuha na nga natin yan, paano nga ba natin yan mabibenta online? So here mga classmate, pwede nga po natin mabenta yan sa Etsy or Racket PH. Pero as a beginner, I highly recommend you to use Racket PH kasi nga po dyan wala pong listing fee, so pwede tayong makapag-list for free. And ayun, so I think that's it for our video today mga classmates. And if you want to earn more via GCash, pwede nyo nga pong panoorin yung video na nandyan sa ating screen. So goodbye for now. See you on my next video.